13 mga Pilipino raw ang napatay sa paglusok ng mga sundalo ng Malaysia sa kampo ng grupo ni Raja Muda Kiram kahapon. Ayon ito sa mismong Defense Minister ng Malaysia na nagpakita pa ng mga larawan ng mga napatay. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, kinukumpirma pa nila ang balitang ito. Putikan at hindi na makilala ang mga bangkay na ito sa larawang ipinakita ni Malaysian Defense Minister Zahid Hamidi. Ito raw ang 13 Pinoy na napatay sa bakbakan sa Sabah kahapon. Bukod pa raw ito sa isang Pinoy na napatay din daw ng Malaysian Police kanina. Ang problema, hirap ang Department of Foreign Affairs na makumpirma kung Pinoy nga ang mga nasawi. Hindi kasi sila basta makapagpadala ng mga kinatawan doon. As understandable, we cannot send people in a place where there are conflict. Nagbabala naman ang Malaysian authority sa mga kababayan nila na mag-ingat sa mga miyembro ng Royal Army ng Sulu na posibleng nakatakas. Bantay sarado na ang ilang pamilihan doon. Sa ilang litrato, makikitang tila nagpa-panic buying ang mga residente sa Sabah bilang paghahanda sakaling muling magkagulo. Katunayan, naispatan kanina ang ilang army trucks na may sakay na 12 ng sundalo na papasok sa kampong Tanduo. Tuloy ang pagtugis nila sa mga umano'y miyembro ng Sulu Security Forces na pinaglalaban ang karapatan nila sa Sabah. Sa gitna naman ng bakbakan, napabalita na kaisa raw ng Malaysia si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa paniwalang terorista ang mga Pinoy doon. Pero giit ng DFA, mali ang intindi ng Malaysian officials. The Secretary did not, I repeat, did not label the Filipino group as terrorist. Ang terrorist kasi kami, we went there with our homeland. Lupa namin yun, amin yun. Hihingi naman daw ng sorry ang DFA sa pamilya Kiram dahil sa pagkawala ng sulat ni Raja Muda Kiram tungkol sa issue sa Sabah. Nakita na raw nila ang sulat pero hindi pa sigurado kung ibibigay ito kay Pangulong Aquino. Maricel Halili, News 5.